Bago dumating ang mga modernong expressway, eroplano, ride-hailing application at high-speed transportation, mga bus ang nagsilbing pangunahing tulay ng maraming Pilipino mula sa kanilang probinsya patungo sa Maynila at iba pang malalayong lugar. Marami sa mga kumpanyang ito ang nagsimula lamang sa isa o dalawang lumang sasakyan. Ngunit nakaligtas sila sa digmaan, pagtaas ng presyo ng gasolina, matinding kompetisyon, mga aksidente, labor disputes, pandemya at paulit-ulit na pagbabago sa regulasyon. Kawaw-mazing, mahalagang linawin na ang listahang ito ay tungkol sa edad ng mismong kumpanya o kasalukuyang operating organization, hindi sa edad ng kanilang mga bus unit. Matagal nang may age limit rules ang LTFRB para sa mga pampublikong bus, kabilang ang dating mahigpit na 15-year limit. Ngunit hindi ibig sabihin ito na kapag pinalitan ang lumang bus ay nagiging bagong kumpanya na rin ang operator. Ang kumpanya ay maaaring 8 taong gulang kahit moderno at bagong-bago ang mga bus nito. Sa video na ito, alamin natin ang mga pinakamatandang aktibong kumpanya ng bus sa Pilipinas. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, DLTB Co. Nasa top 10 ang Del Monte Land Transport Bus Company o DLTB Co. dahil ang kasalukuyang kumpanya at operating organization nito ay nabuo noong 2009 sa ilalim ng Del Monte Motor Works. Ngunit dala ng DLTB Co. ang makasaysayang pangalan, mga ruta at tradisyon ng Batangas Laguna Tayabas Bus Company o BLTB Co. Ang pinagmula ng lumang operasyon ay matutunton noong 1918 nang simulan ni Max Blaus ang Batangas Transportation Company gamit ang isang payak na sasakyang may gulong na kahawig ng sakalesa. Sa paglipas ng panahon, lumawak ito sa Laguna at Tayabas at naging BLTB Co. Isa sa pinakasikat na bus company sa Southern Luzon. Gayunpaman, huminto ang lumang BLTB Co noong 2004 matapos ang mga problemang pinansyal, labor disputes at pagkasira ng maraming bus at pasilidad sa isang malaking sunog. Noong 2009, kinuha ng Del Monte Motor Works ang pamamahala at muling binuhay ang maraming dating ruta sa ilalim ng bagong pangalan na DLTB Co. Kaya technically, magkaibang legal at operating company ang BLTB Co at DLTB Co. Ngunit malinaw na ipinagpapatuloy ng DLTB ang heritage ng lumang kumpanya. Sa 2026, aktibo itong bumabiyahe sa Metro Manila, Batangas, Laguna, Quezon, Bicol at ilang bahagi ng Eastern Visayas gaya ng Samar at Leyte. Mayroon din itong online booking, modernong air-conditioned buses at mga terminal para sa Southern Luzon, Bicol at Visayas. Kaya ang DLTB Co ay maaring tawaging batang kumpanya na nagdadala ng mahigit 1 siglong pamana. Number 9, Alps The Bus Incorporated. Ang Alps The Bus ay isang family-owned bus company mula sa Batangas na itinatag ng Pamilya Perez. Ang pangalang Alps ay hindi lamang tumutukoy sa sikat na bundok sa Europa. Ayon sa opisyal na kasaysayan ng kumpanya, ang pangalan ay hinango kay Arcadio Lontog Perez at sa kanyang pamilya o mga kapatid. Si Arcadio Perez ang dating pangulo at general manager ng kumpanya bago ipinagpatuloy ng kanyang asawa at iba pang miyembro ng pamilya ang pamamahala. May ilang lumang tala na naglalagay sa simula nito sa iba't ibang taon, ngunit isang pampublikong kasaysayan ng pamilya ang tumutukoy sa pagsisimula ng maliit na bus operation ni Arcadio Perez noong 1991, hindi 1981, gaya ng madalas na nakasulat sa ilang online lists. Mula sa simpleng operasyon sa Batangas, lumawak ang Alps patungong Metro Manila, iba't ibang bahagi ng Southern Tagalog, Bicol at ilang inter-island destinations. Kabilang sa mga kilalang ruta nito ang PITX, Alabang, Buendia at Cubao patungong Lipa, Batangas City, San Juan, Batangas, Naga, Legazpi, Tabaco at Sorsogon. Kilala rin ang Alps sa paglalabas ng mas komportableng klase ng bus, kabilang ang sleeper buses na may mga higaan, charging ports, entertainment screen at onboard toilet. Sa 2026, aktibo pa rin ang kanilang booking system at patuloy silang nagdaragdag ng serbisyo para sa mga biyaherong patungong Batangas at Bicol. Number 8.
5-Star Bus Company. Formal na nagsimula ang Pangasinan 5-Star Bus Company noong 1983. Sa unang bahagi ng operasyon nito, mas nakatuon ito sa city at ordinary bus services bago lumawak patungo sa provincial transportation. Malaki ang naging kaugnayan nito sa pamilya at grupo na nasa likod ng Victory Liner. Ngunit kalaunan ay nakilala ang 5-Star bilang sariling malaking pangalan sa industriya. Noong dekada 1990, mabilis na lumawak ang kumpanya matapos magkaroon ng pagkakataong magserbisyo sa ilang dating rutang iniwan ng mga huminang operator, kabilang ang mga rutang patungong Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. Sa kasalukuyan, isang 5-star sa pinakamalaking provincial bus operator sa Luzon. Mula sa mga terminal nito sa Cubao at Pasay, bumabiyahe ito patungong Pangasinan, Tarlac, Cabanatuan, Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino, Tuguegarao. Bukod sa passenger service, mayroon din itong cargo delivery at chartered bus rental. Ayon sa opisyal na website nito, ang mga bus ay gumagamit ng mga safety feature gaya ng GPS monitoring, CCTV, dashcam at speed limit controls. Ipinapakita nito na kahit mahigit 4 na dekada na ang kumpanya, patuloy nitong pinagsasama ang tradisyonal na provincial bus service at makabagong teknolohiya. Number 7. Superlines Transportation Company. Nagsimula ang Superlines Transportation Company noong 1975 at matagal nang nakaugnay sa lalawigan ng Camarines Norte. Isa ito sa mga bus company na tumulong magbigay ng regular na transportasyon sa pagitan ng Metro Manila, Quezon Province at Bicol Region. Sa panahon na mas mahaba at mas mahirap pa ang biyahe sa mga lumang bahagi ng Maharlika Highway, nagsilbing mahalagang koneksyon ang Superlines para sa mga manggagawa, estudyante, negosyante at pamilyang bumabiyahe mula Daet at mga kalapit na bayan patungong Maynila. Ang Manolet Ortiz Lavides ang karaniwang tinutukoy sa mga historical transport record bilang nagtatag ng kumpanya. Ngayong 2026, patuloy na aktibo ang Superlines sa mga rutang nag-uugnay sa Metro Manila at Southern Luzon. Kabilang sa mga destinasyon nito ang Lucena at iba't ibang bahagi ng Quezon, Daet at iba pang bayan sa Camarines Norte, Naga, Legazpi, Tabaco at Sorsogon. May mga biyahe rin itong tumatawid sa Bondok Peninsula dahil nakabase ang malaking bahagi ng operasyon nito sa Daet. Naging pamilyar na tanawin ang mga bus ng Superlines sa Maharlika Highway at sa mga terminal sa Cubao. Aktibo rin ang online booking at public trip information nito sa 2026. Patunay na nalagpasan na nito ang mahigit 5 dekada ng pagbabago sa bus industry. Number 6. Ceres Liner at Yanson Group. Ang kwento ng Ceres Liner ay nagsimula noong 1968 sa Bacolod City sa isang 14-seater jeepney na pag-aari ni Rico at Olivia Yanson. Mahilig si Ricardo sa pagkukumpuni at pagbubuo ng mga sasakyan, samantalang si Olivia naman ang tumulong sa paghawak ng bodega, piyesa, koleksyon at pananalapi. Mula sa kanilang maliit na jeepney operation, nagsimula silang mag-assemble ng mas marami pang sasakyan. Noong dekada 1970, pumasok sila sa bus operation sa rutang Bacolod, Valladolid, La Carlota. Mula sa mga lugar na ito, nabuo ang pangalang Valyacar, habang ang Ceres Liner ay ipinangalan sa nakababatang kapatid ni Ricardo. Pagsapit ng dekada 1980, sakop na ng Ceres ang malaking bahagi ng Negros. Mula roon ay lumawak ang grupo patungong Iloilo, Capiz, Aklan, Cebu, Bohol, Leyte, Samar at Mindanao. Nabuo rin ang mga kumpanyang Bachelor Express, Rural Transit, Southern Star, Mindanao Star, Ceres Transport at iba pang operator sa ilalim ng Yanson Group. Ang Valyacar Transit at Yanson Group ang kinikilalang pinakamalaking bus transport conglomerate sa Pilipinas, lalo na sa Visayas at Mindanao. Ngayong 2026, nananatiling mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na transportasyon ang Ceres. Mula sa may ikling provincial route hanggang sa mahabang inter-island at nautical highway trips. Number 5. Baliwag Transit Incorporated.
Ang modernong Baliwag Transit ay malapit na nauugnay kay Maria Victoria Santiago Viuda de Tenco na mas kilala bilang Doña Victoria o Nanay Turing. Bago siya nakilala sa transportasyon, nagkaroon siya ng negosyo sa paggawa at pagbebenta ng sombrero sa Baliwag, Bulacan. Ito ang dahilan kung bakit naging bahagi ng pagkakakilanlan at logo ng kumpanya ang sombrero. May komplikadong kasaysayan ang pangalan dahil may mga naunang transport operation na gumagamit ng Baliwag Transit trade name noong dekada 1950. Samantalang ang kumpanyang pinamunuan ni Doña Victoria ay karaniwang itinatakda noong 1960 at formal na na-incorporate noong 1968. Lumaki ang Baliwag Transit sa pamamagitan ng mga rutang nag-uugnay sa Maynila, Bulacan at Nueva Ecija. Naging pamilyar ang mga bus nito sa Baliwag, Malolos, Hagonoy, San Miguel, Cabanatuan at San Jose City. Mayroon din itong koneksyon sa Golden Bee Transport na tumutulong palawakin ang operasyon ng grupo. Sa 2026, aktibo ang online reservation system ng Baliwag Transit at patuloy itong nag-aalok ng direct trips sa pagitan ng Metro Manila at Nueva Ecija, bukod sa mga tradisyonal na ruta nito sa Bulacan. Sa loob ng mahigit 6 na dekada, naging simbolo ito ng araw-araw na pag-uwi at pagpasok ng libo-libong pasahero sa Central Luzon. Number 4. Farinas Transit. Mas matanda ang pinagmula ng Farinas Transit kaysa sa madalas na binabanggit na 1971. Ayon mismo sa opisyal na kasaysayan nito, itinatag ang unang family transportation business ni Marcelo Vallejos Farinas ng Vigan at Rosa Peralta Luna ng Pasukyan. Pumanaw si Marcelo 4 na taon bago sumiklab ang World War II noong 1941. Patunay na may operasyon na ang pamilya bago pa ang digmaan. Nang dumating ang mga Hapones, maraming sasakyan ang kinumpiska. Nailigtas ni Federico Farinas ang 2 bus at pagkatapos ng digmaan ay pinagsama niya ang mga piyesa upang makabuo ng isang gumaganang bus na bumabiyahe sa rutang Lawag, Maynila. Gayunpaman, ginagamit ng opisyal na website ang linyang Making Adventure Possible since 1955. Kaya 1955 ang ginamit nating modernong reference year. Kilala ang Farinas Transit sa mahahabang biyahe mula sa Maynila patungong Lawag at iba pang bahagi ng Ilocos Norte. Naging pioneer din ito sa paglalagay ng air conditioning at comfort room sa mga provincial bus sa rehiyon. Ngayong 2026, may regular itong biyahe sa pagitan ng Lawag at Sampaloc o Cubao. Gayon din sa Lawag-Baguio route. Nag-aalok ito ng first class, super first class at super deluxe buses na maaaring may wifi, onboard toilet, reclining o lazy boy seats at individual entertainment monitors. Sa kabila ng maraming bagong kakompetensya sa norte, nananatiling buhay ang pangalan ng Farinas sa rutang matagal na nitong pinaglilingkuran. Number 3. Saulog Transit Incorporated. Nagsimulang bumiyahe ang Saulog Transit noong 1946, 1 taon matapos ang World War II. Ipinangalan ang kumpanya sa founder nito na si Eliseo Basa Saulog. Sa unang mga taon, nakilala ang kanilang mga bus sa kombinasyon ng orange, yellow, silver at dark green na kulay. Nagsimula ang operasyon nito sa Cavite bago lumawak patungong Metro Manila at Central Luzon. Noong 1974, nakuha ng Saulog ang franchise ng Villaray Transit at ginamit ito sa pagpapalawak ng kanilang operasyon sa Northern Luzon sa pamamagitan ng Dagupan Bus Company. Noong 2010, kinuha ng Genesis Transport ang pamamahala sa Saulog Transit. Sa halip na tuluyang mawala ang pangalan, ipinagpatuloy ang Saulog bilang bahagi ng Genesis Group at binigyan ng mga bagong bus at ruta. Sa 2026, aktibo ang Saulog sa mga rutang Naik PITX at Ternate PITX sa Cavite. May operasyon din ito sa Olongapo patungong Avenida, Cubao at Pasay, pati sa Pasay-Olongapo route. Dahil dito, nananatili itong mahalagang koneksyon ng Cavite, Metro Manila, Pampanga, Bataan, Zambales at iba pang bahagi ng Central Luzon. Number 2.
Philippine Rabbit Bus Lines. Itinatag ang Philippine Rabbit noong August 28, 1946 ni na Ricardo de Lara Paras at ng kanyang bayaw na si Florencio P. Buwan. Nagsimula ito sa Tarlac sa panahon na matindi ang pangangailangan para sa pampublikong transportasyon matapos ang pagkawasak na iniwan ng World War II. Sa mga sumunod na taon, nakilalang Philippine Rabbit dahil sa kulay pulang bus nito at maliwanag na destination sign sa harapan. Para sa maraming matatandang pasahero, ang pulang Rabbit Bus ang isa sa pinakamadaling makilalang sasakyan sa mga highway ng Central at Northern Luzon. Sa kabila ng pagdaan sa financial problems, labor disputes at paghina ng operasyon sa ilang panahon, nakabalik at nagpatuloy ang Philippine Rabbit sa mahalagang ruta. Ngayong 2026, may mga biyahe pa rin ito mula Avenida at Cubao patungong Tarlac, Angeles, Dau, Pampanga at Baguio. May mga dokumentadong current trips din sa pagitan ng Tarlac at Avenida at mula Philippine Rabbit Terminal sa Avenida patungo sa Baguio. Dahil kapwa itinatag noong 1946 ang Philippine Rabbit at sa ulog, maaari silang ituring na magkatabla sa edad. Inilagay lamang sa top 2 ang Philippine Rabbit dahil may malinaw na dokumentadong eksaktong founding date na August 28, 1946. At narito na tayo sa pinakauna sa ating listahan. Number 1, Victory Liner Incorporated. At ang kinikilalang pinakamatandang continuously active major bus company sa Pilipinas ngayong 2026 ay ang Victory Liner. Itinatag ni Jose Isaac Hernandez noong 1945 pagkatapos lamang ng World War II. Nakakita siya ng pagkakataon sa mga iniwang jeep at truck ng militar ng Estados Unidos. Kasama ang kanyang mga bayaw na sina Leonardo at Eugenio. Nagtipon sila ng mga piyesa at bumuo ng sasakyang una sanang gagamitin sa paghahatid ng patis, bagoong at bigas. Ngunit nang makita ni Hernandez ang napakalaking pangangailangan para sa pampublikong transportasyon, ginawa niyang pampasaherong sasakyan ang kanilang nabuo. Mula rito, isinilang ang Victory Liner. Mula sa unang mga biyahe nito patungong Olongapo, lumaawak ang Victory Liner sa Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan at Baguio. Ngayong 2026, aktibo pa rin ang mga ruta nito mula Cubao, Pasay, Caloocan, Sampaloc at iba pang terminal patungong Alaminos, Lingayen, Olongapo, Iba, Baguio at Santiago. Bukod sa passenger transportation, mayroon din itong cargo service at bus rental operations. Sa loob ng mahigit 8 dekada, nakaligtas ang Victory Liner sa digmaan, krisis sa langis, kompetisyon, pagbabago ng highway at pandemya. Kaya matapos pansamantalang tumigil ang regular na operasyon ng Philtranco, ang Victory Liner na ang pinakamatandang malaking bus company na tuloy-tuloy at aktibong bumabiyahe sa Pilipinas. Kawaw-amazing! Hindi rin muna kasama sa countdown ang Philtranco. Ito ang pinakamatandang bus operator sa kasaysayan ng Pilipinas na nag-ugat noong 1914 bilang ALATCO. Ngunit itinigil nito ang regular na operasyon noong March 30, 2026. Bagamat nilinaw ng pamunuan na pansamantalang suspension at hindi permanenteng pagsasara ang kanilang hakbang, wala pang malinaw at malawak na pagbabalik ng regular na operasyon sa mga pampublikong ulat hanggang July 31, 2026. Kawaw-amazing! Alin sa mga makasaysayang bus company na ito ang una ninyong nasakyan? At alin ang may pinakamarami kayong hindi malilimutang alaala? I-comment ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At kung nais mo pa ng mga wow-amazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.